Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. At ngayong araw po mga kapatid, Happy Monday! Tumaas bigla yung energy ko. Sino ba naman ang hindi, kakwento ko lang sa inyo mga kapatid, hindi ko matiis. Sino ba naman ang hindi gaganda at magiging extra special ang Lunes kung ang makakasalubong mo ay walang iba kundi talagang ininggit ko po kayo, no? Ayan, talagang yumakap ako sa kanya. Pinicture eh. Ayan. Kikita nyo ba mga kapatid? Walang iba kundi ang Purse family, ang kanilang haligi ng tahanan, Mr. Aga Mulak. Pakalat-kalat po siya dito sa amin sa hallway. Tamang-tama, yung naka-wheelchair ako. Nakita ko, syempre, mega hug na at mega kumustahan. So, ayan po, this Sunday na pala, ilo-launch mga kapatid, ang The Purse Family. So, antabayanan nyo po yan dito, of course, sa TV5. O sige, baka kung saan tayo mapunta, masyado kung madaldal at high energy mga kapatid. Okay, concentrate na. Balik na tayo dito sa ating programang Sagot Kita. At ngayong araw po ng Lunes, usapang legal po tayo mga kapatid. Kaya sa mga nakikinig po sa atin sa 92.3 Radyo 5, True FM, dito tayo sa totoo. Hello po sa inyo, happy Monday, at sa mga nakatutok na rin sa ating Facebook page sa True FM, hello po, at hello of course lahat po ng Signal subscriber, kami po ay napapanood nyo na sa Channel 19. Ayan, kaya wag nyo pong palalagpasin yan. Channel 19 ang True FM. At katulad po ng nabanggit ko kanina, tuwing Lunes ay legal day na po tayo. Ayan, nilagyan na natin ang schedule para alam nyo, every Monday, legal day po tayo. At ang ating episode for today ay para sa mga, sino nga ba ang wala nito? Utang at nagpapautang. Kasing. Ano po ba, marami ho ba kayong utang? Or inutangan po ba kayo? Kayo'y nagpautang pero parang naglaho na lang silang parang bula? Yan po ang isa kadalasan sa mga pinoproblema po natin. May mga pagkakataon naman kasi talagang nagigipit po tayo, 'di ba? Pero hindi rin may kakaila na may mga taong ang hirap nakausap pagdating sa singilan. Abay, pag nanghihiram po sila, talagang minuminuto or mayat-maya, talagang naaalala ka. 'Di ba? Lahat na gagawin, magmamakaawa. Siyempre tayong mga Pilipino, likas. Kahit nga minsan tayo na yung gipit pag may nangutang, hindi natin mahihindian. Pero sino rin naman ba ang gustong mangutang, 'di ba? Minsan nandun nahihiya ka, pero pag talagang gipit ka na, talagang pakapala na po talaga ng mukha, hihingi ng tulong pag gipit na gipit ka nila. Sabi nila, wala raw nakukulong ng dahil sa utang. Pero paano kung sobra-sobra naman ang perwisyong naidulot po nito sa iyo? Kailan ba pumapasok yung tinatawag na kasong estafa? Pag-uusapan natin yan maya-maya lamang, kasama po ang ating guest lawyer. Ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping legal ngayong araw ng Lunes. Ang ating question of the day, may problema ka ba sa utang? Whether ikaw yung nangutang at talagang hindi ka tinatantanan sa paniningil, or ikaw yung nagpautang at hindi ka naman makasingil-singil. So may problema ho ba kayo sa utang? May gusto po ba kayong ikonsulta sa ating guest lawyer? Abay, bukas po ang ating opisina ngayong araw ng Lunes. Maari nyo pong, or yung mga concern nyo, pwede nyo pong i-post yan sa ating live stream. Better yet, kung talagang may concern kayo, tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674, 8631-5788 or 8631-6674. Maganda pong pag-usapan natin yan. Kung kayo'y nagpapautang, ano ba yung pinaka-safe way na may panghahawakan ka? Yung iba kasi, sige, binibigay mo, walang pruweba, walang kasulatan, walang witness. Mas mahihirapan kayong makasingil nun, di ba? Ano ba, kung kayo rin ay mangungutang, para maprotektuhan nyo yung sarili nyo, dapat din doon, protection yan ng nangungutang at nagpapautang.
pinakamaganda siguro dapat may kasulatan, interest, ilang buwan babayaran, yung mga ganong bagay. At saka ang tanong ko rin, sapat na po ba yung sulat kamay or pag ba mayroong pag-uusap sa inyo, kahit na sulat kamay lang, tatayo ba yun sa korte in case na magkagipitan? Ilan lamang po yan sa mga tanong. Again, call us sa ating tanungan hotlines and we will accommodate as much callers as we can. Ano po? Tawag na po kayo. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Oras natin mga kapatid, 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Simulan na po natin ang ating talakayan mga kapatid live via StreamYard. Attorney Paul Castillo, siya po ay isang law expert at professor sa Far Eastern University. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Thank you for joining us again. Of course, magandang hapon, Cheryl. I hope you can hear and see me. Yes, yes. And that I'm coming clear. Magandang hapon sa inyong lahat at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Opo. No? I'm always happy to be here. Opo. Di gawin na nating regular tuwing Lunes. Oo nga. And I'm always happy na makatulong, no, sa ating mga kapatid na nangangailangan ng may mga katanungan legal na pwede nating magkatayan ng matulungan. Pero ngayon, attorney, pahinga mo na ba sa eskwela? Wala kang o tuloy-tuloy pagtuturo mo? As of now kasi tayo break tayo. So, turo. Ayan. Kaya amin ka muna tuwing Lunes. Habang wala. No problem. Ayan po. Alright. Ito, maraming problematic dito sa may utang at kakautangan. Ito, kailan ba dapat pumasok, attorney, yung legal na usapin pagdating po sa utang? Okay. When it comes sa pag-uutang, Cheryl, sa ating mga nakikinig, ang lagi nating abiso is gaano man ito kalaki o gaano man ito kaliit, mas mainam at mas mabuti na tayo ay may kasulatan. Bakit? No? Sapagkat tatandaan ho natin, no? Siguro explain natin ng konti ano bang ibig sabihin pagkontrata. Pag sinabi ho natin kontrata, halimbawa ito, loan contract or loan agreement, no? Ito ay yung tinatawag nating pag-uusap ng dalawang tao na ito yung aming napag-agrihan. Papautangin kita ng 1,000 sa loob ng 2 buwan, babayaran mo ko na may interest, etc. Yan ay usapan na, yan ay kontrata. Meaning, yung sinasabi natin na pag ating nilalagay ito sa kasulatan, ito ay nagiging ebidensya lamang ng ating kontrata. Ang kontrata paunahin ay tinatawag na meeting of the minds, no? Ibig sabihin, dalawang tao, yung kanilang pag-iisip ay nagtugma doon sa kanilang gustong pag-agrihan. Ngayon, bakit ito pinapalagay natin sa kasulatan? Sapagkat gaya nga ng sabi ng ating Korte Suprema, ang tao ay likas na makakalimutin. In fact, Cheryl, no, nakasulat na nga, nakakalimutan pa rin. So, lalo na kung hindi. So, ang talagang rason bakit, ang pangunahing rason bakit nilalagay sa kasulatan ang pagkakautang is because para may ebidensya ng pag-uusap na ito at dahil makakalimutin ng tao para maalala ng parehong partido na may utang ka, ganito yung usapan natin, ganito yung araw na dapat magbayad ka at ganito yung interest na ating napag-agrihan kung mayroon man. So yun ang purpose. No? So kung kailan dapat pumasok, ako kahit kailan, Cheryl, lahat ng klaseng pagkakautang, mas magandang nakasulat, no? Mas magandang napag-aagrihan natin to para sigurado na talagang may babalikan tayo. Kahit gaano man yan kaliit na halagang pinag-uusapan, mahalaga na may papel. Attorney Castillo, yung pong sulat kamay lang, na pareho kayong nakapirma, enough na po ba yun? Or kailangan pa yan inotaryo? Hindi naman kailangan. No? Yung pagnonotaryo ng kontrata ng pagkakautang is dagdag protection na lamang. Ginagawa nitong pampubliko ang inyong dokumento. Pero ang agreement sa inyong dalawa, no, dalawang partido na kayo ay nag-usap ng pagkakautang, bagamat ito ay nakasulat kamay lang, nakatype man ito at notaryo, o di naman actually, Cheryl, no, maybe we can discuss a little bit later. Sa panahon natin ngayon, kahit na ito ay nasa paraan ng ating mga cellphone at ng iba nating mga electronic means, considered na valid yan. So, nakasulat kamay. In fact, Cheryl, no, na walang rule yan kung saan man yan nakasulat. No? May mga pagkakautang na minsan nakasulat na sa tissue paper. So, yun, nangyayari talaga yun. Na, ito na, pruweba, nagmamadali tayo, ganyan. Minsan naman, kung saan papel lang, sa
scratch paper, pero kahit saan, walang requirement na dapat ito ay nakatype o hindi naman pinagbabawal din na ito ay nakasulat kamay. Mhm. At sapat na po ba yung naging pruweba yung or panghahawakan conversation through texts? O Yes. ito, sinend ko na sa'yo to. May, di ba, usually yan, i-send yung copy. Kung kunwari, kasi ngayon, di ba, Attorney Paul, mga bank transfer na lang, di ba? I-send mo yung copy, i-acknowledge nung isa. Kahit yun, pag na-save nila yung conversation na yun, kung nagkataon na walang talagang yung umupo sila at nagsulat, yun pwede na rin pong pruweba yun. Yes, absolutely. Tama ka doon. Maganda na napag-usapan natin yung Cheryl, no? Sapagkat, ito, kamakailan lang, siguro wala pang 2 buwan nang nakakaraan, no? May lumapit sa akin at nagtanong, ganito yung sitwasyon niya. Sabi niya, wala ho kasi kaming kontrata nung aking pinautang. Pero, meron ako mga screenshots, meron kaming mga messages, no? Na pinapadalhan ko siya ng pera, no? Bank transfer, online. Tapos, kinikilala niya naman ito, ibig sabihin, ini-acknowledge niya, sinasabi niya na salamat. Tapos may usapan sila doon na, o yan, yung utang mo na yan, bayaran mo na lang sa ganitong panahon, etc. Doon dumating yung panahon ng para magbayad, no? Ayaw na bigla. Parang tinatanggi nung kanyang pinautang yung pagkakautang. At ang isang dahilan ng pagtanggi ay sinabi niya na wala naman tayong kontrata o wala naman tayong usapan. Ngunit syempre, ang hindi niya naaalala, meron silang exchange, no? Sa kanilang cellphone. Meron silang mga messages, merong screenshot ng bank transfer, may mga bank statement din na pinadala at hindi talaga maipagkakaila na nagkaroon ng pagkakautang. So yes, going back doon sa tanong, no? Yes, sa panahon ng modern na kasi tayo ngayon, Cheryl, no? Hindi na lahat, sabi nga nila, no, may narinig akong isang talk, sabi nila na yung pagsusulat kamay daw is slowly giving way, no? Sa electronic means, no? So titignan natin. And sa panahon natin ngayon talagang kasama dyan yung mga exchange online, cellphone, mga modern ways, sapat ito bilang pruweba ng pagkakautang nyo at ng napag-agrihan ninyo sa isang tao. Siguro ang iaabita natin, Cheryl, madagdag ko lang on that topic, is that kung kayo po ay makikipag-agree sa isang tao sa pagkakautang sa pamamagitan ng cellphone, ng mga messages ninyo, siguraduhin ho ninyo na categorical yung pagkakasulat. Hindi yung lalagay ko na, pinadala ko na, 500 pesos, tapos na usapan. Pagka ganun kasi, klaro tapos na. So, titignan nyo. Nagpadala ka ng 500, hindi naman nakalagay kung utang ba ito, o donasyon, o regalo mo, no? So, ang abiso natin sa ganyan, yes, pwede na sa cellphone, sa modern technology ang paraan ng pagdodokumenta ng pagkakautang. Pero gawin mo natin klaro at malinaw. At talagang ilagay natin doon, no, na utang ito at screenshot ninyo. Dahil hindi nyo masabi, baka i-delete ng kabila yung messages. So, mabuti nang i-save ninyo at itago. That's well noted, Attorney Castillo. Okay, kanina sabi ko nga, ang sabi nila, wala raw pong nakukulong sa utang. Pwede ba ngang makulong ang isang tao na hindi nakapagbayad po ng utang? Well, Cheryl, no, bagamat maraming bagamat maraming ayaw magbayad ng utang at minsan nakakainis na parang gusto mong ipakulong, nakalagay sa ating konstitusyon na walang makukulong dahil sa purong utang lamang. Bakit pag lagi kong sinasabi to, paulit-ulit kong ine-emphasize na purong utang lamang? Importante kasi malaman natin, Cheryl, na baka iniisip ng ibang tao, sige, maglalabas ako ng cheque. May pagkakautang ako dito sa kapatid ko, kunwari. Maglalabas ako ng PTC, no? Post-dated check. Sabi niya, narinig ko sabi sa TV, wala naman daw nakukulong sa pagkakautang. Hindi ko na lang pupondahan yung cheque ko. Iba ho yun, no? Sa purong utang lang mismo, sa pagkakautang nyo, halimbawa may utang kayong 1,000 pesos, kahit na mapatunayan sa korte na may utang talaga kayo, para dun lamang, hindi kayong pwedeng ikulong. Nasa konstitusyon natin yan. Pero halimbawa, may mga kaakibat kayong ginawa, no? Nakasama nitong pagkakautang nito. Doon sa example ko, naglabas kayo ng post-dated check. Hindi nyo pinondohan, tumalbog. Ito po ay isang krimen. Hindi man kayo ikukulong dahil sa pagkakautang ninyo doon sa amount na nakasulat doon sa cheque. Kayo ay pwedeng makulong, kayo ay pwedeng makonvict dahil pinatalbog ninyo yung cheque. Magkaiba yun. So, sa purong utang lang, talagang wala kayong ginawang cheque, nag-agree kayo, unfortunately, hindi ka makabayad ng utang mo, kinasuhan ka, napatunayan na may pagkakautang ka, may interest, hindi ka pwedeng ikulong dito. No? Hindi ka pwedeng
ikulong pa until magbayad ka. Pero kung may mga kaakibat kang ginawa, naglabas ka ng cheque, may panlilinlang na nangyari sa pagkakautang, may mga maling dokumento, mga hindi totoong dokumento, then pwedeng ibang issue 'yon, no? Pero related din sa utang, pero hindi para doon pwede kang makulong. Pero sa utang mismo, nasa konstitusyon natin, Cheryl, hindi talaga pwedeng makulong sa purong utang lamang. Paano ka makakasingil ngayon kung yan pwede palang ganon? Kaya dito pumapasok yung kaninang una nating napag-usapan. Mahalaga na may napagkasunduan kayo at nasa papel yan or basta may pruweba na ano yung napagkasunduan yung pagbabayad. Pwede Yes, ba yes. doon? Tama ka doon, Cheryl. Kaya importante na meron kayong pagkakasunduan. No? At paano ka makakasingil? Ang isang paraan, Cheryl, na ginagawa is sometimes pag nagpapautang ho kayo, lalo na po kung malaki. No? Sige, minsan pag maliit, Cheryl, sinasabi, sige, hayaan mo na, maliit lang naman. No? Kung makalimutan, tatanggapin ko na lang. Pero kung medyo malaki na yung pagkakautang at may mga, kumbaga significant na, no? Yung amounts. Maraming paraan para sumingil, marami din paraan para lagyan ng seguridad yung pagkakautang. Isa dyan, no? Yung pag-i-issue ng PDC, gaya ng nabanggit ko kanina. Magre-require kayo doon sa papautangin ninyo na, hindi, maglabas ka ng post-dated check para sa taktang panahon na nakalagay doon sa date ng check na yun. I-deposit ko yan para mabayaran ako. At kung tumalbog, hahabulin kita para dyan. Meron din ibang paraan, Cheryl, para masigurado ang inyong utang, yung tinatawag na mortgage, no? Pagtatali ng isang property o ari-arian ng tao. Parang para collateral, oo. Collateral, no? Alam ng maraming tao. Ibig sabihin, halimbawa, lalapit sa akin yung kaibigan ko. Pautang naman, kailangan ko ng 100,000. Sabi ko, sige, ito, may 100,000. Pero may bahay at lupa ka dyan, di ba? Para naman may kaunting protection ako sa pagkakautang ko, gawin mong collateral. I-mortgage mo pa sa akin. Para kung dumating ang panahon na hindi ka nakabayad at hindi na kita masingil, pwede kong marimata yung property mo. Ifo-foreclose ko yan at pwede ko makuha yung property mo bilang kabayaran. Yun yung mga ilan, no, sa paraan, Cheryl, para makapag-paningil sa utang. And of course, meron tayong mga remedyo sa hukuman na pwede nating mapag-usapan. Kung wala pong ganon, walang mortgage, walang collateral, walang napag-usapan, napagkasunduan, paano kung hindi, okay, nagkaroon lang ng simpleng kasunduan? Walang collateral, walang mortgage. Paano kung hindi po nasunod dito? Yung napagkasunduang period, kunwari period ng pagbabayad, yung pinakakiusapang ka na umutang kunwari ng 100,000, babayaran ko ng 3 buwan yan. Naurong, nakikiusap naman yung nangutang. In fairness na, wag muna po, naigipit pa ako, pwede bang sa susunod na buwan lang, ganon. Pwede ba yun sa small claims case, Attorney Castillo? Yes, ang kagandahan ngayon sa small claims, no, Cheryl, is inangat na ito ng ating Korte Suprema sa 1 million pesos. Dati kasing small claims, maliit eh. Kung hindi ako nagkakamali, nagsimula sa 200,000, o kung tama yung aking pagkakaalala, and then tumaas ng kaunti. And then eventually ginawa ng Korte Suprema sa huli nitong update, ginawa nitong 1 million na. So kung ang pagkakautang sa inyo ay hindi lalagpas ng 1 million o 1 million pesos pababa, no? Papasok ito sa small claims case. Ano ba ang small claims case? Ito po ay ang pagsingil. Ito ay kaso na para sa halaga na hindi naman masyadong malaki na dinidefine ng ating Korte Suprema na hindi lalagpas ng 1 million. Kasi malaki man pakinggan ng 1 million, Cheryl, no? Siyempre, kumbaga in the greater scheme of things, hindi din naman kumpara mo siyempre sa mas malalaking pagkakautang, ito ay tinatawag natin na small claims, no? So ang kagandahan, no, sa small claims case, no, ito ay isang napakabilis na proseso na para kayo po ay makapag-file, no? In fact, Cheryl, hindi pwede ang abogado sa small claims case. Sa sobrang pinadali siya ng ating Korte Suprema, hindi pinapahintulutan ang abogado na magrepresenta ng partido sa small claims case. So para po kayo ay mag-institute o mag-file ng small claims case, kayo ay pupunta lamang sa korte, sa Municipal Trial Court or Metropolitan Trial Court kung saan kayo nakatira. Para pumunta kayo doon at kukuha kayo ng form, Cheryl. Ito ay may form, fill in the blanks. Ganun kadali. Malapit lang kayo, sabi niyo, pwede ho ba makahingi ng small claims form, no? Maghahain na ho ako ng complaint doon sa may pagkakautang sa akin. Fill in the blanks lang yun, Cheryl. May Tagalog, may English, at madaling maintindihan, pinadali ng ating
Korte Suprema. At ipa-file nyo lang ito, papadalhan ng notice yung may pagkakautang sa inyo, sasagot siya, or kung di naman siya sumagot matapos ang takdang panahon, magro-rule ang korte. Mabilis ang ruling ng small claims case, Cheryl, no? Araw lang ang binibilang, pwede na magkaroon ng resolution dito. Depende, no? Sa mga ibang factors, pero mabilis lang, mas mabilis na dihamak na mas mabilis ito kaysa sa mga ordinaryong kaso. At paano po yun tatakbo? Kumari, nakapag-submit na ng form, paano po yun? Yung pag-form, no? Pag kasi nga, bawal ang abogado, no? So, yung form na yun, pagdating nyo sa korte, pwede ho kayo magtanong doon, saan ko po ba pwede i-file itong small claim? Ito, nakalagay dyan yung pangalan ng may pagkakautang sa inyo, magkano yung pagkakautang, pruweba ng pagkakautang. Kaya ho, pag magpa-file kayo ng small claims case, kung meron kayong kontrata, sama nyo yun. Kung meron kayong mga text message, Cheryl, or exchanges ng information, mga screenshots, i-print ninyo, isama nyo din yon sa complaint. No? Kailangan kasi may titignan yung korte. Alam nga naman, sabi kayo na may utang sa akin to, pero kahit kaunting pruweba, wala kayo. Dapat meron kaunti. No? Kung talagang wala, halimbawa talagang verbal, ilagay nyo doon na talagang purely verbal. Pero yun nga, mahihirapan kayo ng kaunti. Kasi verbal, he said, she said. No? Pero kunwari, may mga pruweba kayo, isama ninyo, pumpunuhin ninyo, isama nyo doon sa small claims case na ipa-file nyo. Doon sa form, readying form, nakahanda na ho yan, susulatan nyo na lang. Naka-readying form, sasubmit nyo doon sa Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, at sasabihin nyo, ito ho yung aking small claims, tutulungan naman ho kayo ng staff doon, no? Tatanggapin yung kaso, i-receive, dadalhin sa isang small claims court, tapos titignan ng korte, yung korte na yon, Cheryl, magpapadala ng notice doon sa may pagkakautang sa inyo. At pag natanggap yun, no? Pag natanggap yun ng may pagkakautang, sasabihin doon, ikaw ay kailangan sumagot dito sa complaint na final ng iyong kaibigan or kung sino man yung pinagkakautangan mo. Sa loob ng 10 araw, may period, no? Cheryl, hindi ko lang ma-recall exactly, pero may period. Sasagot. Kung hindi ka sumagot, or kung sumagot ka or hindi ka sumagot after the period given, titignan ng korte at pwede na nitong resolbahin yung matter. Ganun kadali. Hindi nag-actual hearing, Cheryl, yung formal na hearing na nakikita natin sa TV, may mga abogado. Walang ganon. Pwede kayong ipatawag ng korte para mag-usap. Pero yung actual hearing na kailangan ng lawyers, etc., wala hong ganon sa small claims case. Kaya napakadali at napakabilis. Okay. Break tayo ng kaunti mga kapatid. Kung kayo po ay may mga tanong o naisidulog, join us sa ating discussion. Maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. At yan po ay ilalapit natin kay Attorney Paul Castillo, ang ating legal expert for today. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod Cheryl Cosim. Kasama pa rin po natin Attorney Paul Castillo. Ang ating question of the day, may problema ka ba sa utang? Abay, idulog nyo na po yan sa amin. Tawag na po kayo sa ating tanungan hotlines or you may post your concerns sa ating live stream mga kapatid. Okay, habang hinintay natin yung ating caller, sabi nga po namin, as much callers ay aming i-accommodate. Attorney Paul, klaruhin natin, kailan pumapasok yung estafa? Kasi ang estafa, criminal case na po yun, di ba? Yes. So, criminal case ang estafa, Cheryl, no? Ang estafa kasi, basically, is misrepresentation or panlilin lang. So, halimbawa, no, kung kayo ay umutang para sa pag estafa kasi, Cheryl, may panluloko na nangyari. So, halimbawa, ako, utang ako sa'yo, for example, no, para madaling meditate. Sabi ko, Cheryl, pahiramin mo naman ako ng pera kasi i-invest natin dito sa i-invest natin dito sa isang magandang investment to. May kaibigan ako, may maganda siyang racket, no? So, ikaw naman, sige, nagbigay ka sa akin. Pero it turns out, no, wala pa lang ganong investment. Makita mo na lang bago na yung sasakyan ko. Tapos makita mo, sabi mo, ano nangyari dun sa pinahiram ko sa'yo na sabi mo, i-invest natin. It turns out pala, no, na niloko kita. It turns out pala na walang ganon at nag-misrepresent ako or meron akong panlilin lang. Akala mo, makaka-invest ka na. So, biglang all of a sudden, hindi ko pala ginamit para sa ganon yung pera. So, kung purong utang lang, kasi halimbawa, Cheryl, no, utang ako sa'yo, Cheryl, pa utang ng pera. Tapos,
ako na bahala. Meaning to say, papautangin mo ko, it's really up to me what to do. Doon sa Oo. hiniram ko. No? Nilagay ko yan sa investment, binili ko ng ganito, ganyan. Sa iyo naman, out ka doon. Pero Oo. halimbawa, ikaw ay nagpahiram ng pera with the end in view na meron akong pinrami sa'yo, meron akong nirepresent sa'yo na paggagamitan natin to your benefit also. Tapos hindi ko ginawa yon. Nagkaroon ng panlilim lang. Yun ang tinatawag na estafa. Yun yung panlilim lang. O di naman kaya, no? Di naman kaya, Sheryl, ito, I've seen this happen, no? Meron kasing nagkakaroon ng, yung parang nililin lang mo sa pagpirma ng dokumento. Nakakita na ako, Sheryl, no? Ng loan agreement. Ang kanilang loan agreement is, I think, 500,000, kung tama yung recollection ko, no? Pero it turns out, yung kaibigan niya pumirma. Sige, pirma na ako, nagpapautang. It turns out, yung nilagay niya sa dokumento, 300,000. Hindi alam nung nagpapautang kasi may counting edad na, hindi sabi niya, sige, tiwala ko sa'yo, hindi ka nababasahin yan. It turns out pala 300,000 lang nilagay sa dokumento. Yun, may criminal yun dahil may panlilid lang yun sa loob ng dokumento. So basically, nagkakaroon ng estafa kung may panloloko ukol doon sa transaction ninyo dalawa. Pero kung wala naman panloloko and hindi naman ako obligated sabihin sa'yo, Sheryl, kung anong gagawin ko sa inuutang ko sa'yo, then walang estafa pag ganun. Kailangan may misrepresentation or deceit, may panloloko. Okay, meron nagtatanong, paano yung simpleng, yun nga po, nagbigay ng post-dated checks tapos tumalbog kasi naipit lang, walang pondo, estafa na rin ba yun? BP22 yun, no? Pagka ganun, BP22. Kasi, dahil sinecure mo, pag kayo po ay nagpatalbog ng cheque, kayo ay may liability under BP22 or yung bouncing checks law. In fact, sobrang lawak ng BP22, Sheryl, no? Sabi ng ating Korte Suprema, it doesn't really matter kung para saan yung cheque. Ang tanong is, tumalbog ba yung cheque or hindi? At pag ang sagot mo is yes, tumalbog yung cheque, at wala kang malagay doon na excuse accepted under the law, no? Pagka ganon, talagang magkakaroon ka ng liability. So, kahit sabihin ng nagkakautang sa'yo na, pasensya ka na, nagipit ako. Hindi ho kasi excuse na nagipit kayo. Meaning, gawan nyo ng paraan. No? Kasi nagipit ka, magigipit din naman ako pag hindi mo ko binayaran. So, hindi naman, kasi kung papayagan natin excuse yung Sheryl na nagipit, etc., everyone will say na nagipit sila. And sadly, no, hindi pwede yung ganun. Kasi everyone will be, lahat na lang may excuse on the ground lang na nagigipit, lahat naman ng tao, every now and then, nagkakaroon ng pagkipit. So, pag umutang ho tayo, gawin natin ng paraan na mabayaran. Or kung talagang wala, hindi naman bawal makiutang. Pero siguraduhin nyo, nag-agree yung nagpapautang sa'yo. Oo. Pero, so yung BP22, pwede ka rin kasuhan. Pwedeng idaan yun sa korte. Pag kunwari, Diyos ko, sinabi mo, babayaran mo in 3 months, may 6 na buwan na, wala ka pa na ibabayad ni isa. Pwede na yun. Tatayo na yun sa korte, Attorney Paul. Yeah, tatayo na yun sa korte. Pagkakautang lamang, no, korte pa rin yun. Pwede ka magsingil. Yung sinasabi natin na BP22, may cheque. Ang BP22 ay nag-a-apply lamang kung nagkaroon ng cheque sa inyong transaction. So, halimbawa, yung collateral mo or security is post-dated check, doon lamang papasok yung BP22 kung tumalbog ito. Okay. Dahil utang itself, sa korte pa rin sinisingil yun via a civil case. Puntahan ko na po yung ating first caller, Attorney Paul. Kasama natin si Janet Olata mula sa Pasay City. Hi, Janet. Magandang hapon. Hi ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Ano pong may tutulong sa inyo ni Attorney Paul Castillos? Go ahead. Ma'am, may nangutang kasi sa akin. Yung first niyang kinuha is year 2022, gagamitin niya sa trading business niya. Nangako siya na babayaran niya, although nag-issue siya ng check. Tapos, last year, nangutang uli siya ng 250 kasi para uli sa trading niya. Tapos, meron naman po kaming cheque at saka kasulatan na written contract talaga na naka-specify doon yung po ilang percent, kung kailan siya magbabayad. Pero ang nangyari po, puro lang pangako. Tapos until nung June, na supposed to be deadline na nung payment niya, binlock na niya ako sa FB at saka sa kanyang cellphone. Okay. So magkano pong total na hindi po bayad sa inyo? 470,000, no interest po yun. Hindi siya nagbayad ng interest. Meron pa nga po siyang nirite sa credit card ko na
ano niya, yung sa air condition, kasi nagtayo siya ng spa. Nakiusap siya sa akin na makiride sa card ko ng aircon niya for 1 year to pay. Yung last payment ng April, di na rin niya binayaran sa akin. Napakabait mo naman. Pinahirit mo pa. Nahirapan na nga magbayad. Ano to, kaibigan? Opo, nakilala ko siya nung pandemic. Tapos naawa naman ako kasi nga yung mga stories niya. So gusto ko rin siyang matulungan dahil yun nga, nagte-trading business siya. Taga Cavite po siya. Pero so gaano nakatagal kang kumbaga pinagtataguan? Kasi po nasa US ako last month, kakauwi ko lang last July 8. Nung nga pong June 15 na mini-message ko na siya, naka-block na ako. Kaya umuwi po ako ngayong July 8 para nga habulin siya. Oo, hindi po biro, 470,000 na. Opo, hard-earned money ko po yun. Single mother ako. Oo. Attorney Paul, ano pong pinakamagandang gawin ni Janet? Yeah, Janet, Cheryl, unfortunately, kadalasan, ang umuutang pag nangangailangan mabait, pero pag nagbabayad na nagtatago, no? Very common, unfortunately. Well, nabanggit mo, Janet, no, meron cheque na binigay sa iyo. Dalawa ang option mo. Pwede mong patalbogin yung cheque at sumingil sa kaso para sa BP22, o di naman kaya pwede mo siyang kasuhan ng small claims, no? Magpa-file ka lang ng small claims case. Kasi yung 470,000 na pagkakautang sa iyo, pasok na pasok sa small claims, no? Pero yun nga, kung meron naman cheque na in-issue in your favor at lagpas na yung date na to, pwede mong patalbogin kung hindi mo pa napapatalbog, and then pwede ka mag-file ng kaso ng BP22. Kaakibat ng kasong BP22 yung pagsingil sa amount na hinihingi mo. So hindi nyo pwedeng paghiwalayin yun. Halimbawa, kayo yung nag-file na ng BP22, kasama na sa kaso na yun, no? Yung kung magkano yung sinisigil ninyo. So nasa sa inyo yun, whether magsa-small claims ba ako or file ba ako ng BP22. Ano ba ang mas maganda? Well, may pros and cons yan, no? Pero syempre, Janet, kung ikaw ay magpa-file ng BP22, mas may kaunting bigat ito sa damdamin ng iyong sinisingil kasi ito ay criminal case, no? May chance magkaroon ng criminal record and may chance na magkaroon ng pagkakakulong liban pa doon sa paraan na para masingil siya. So yun. Ang kaibahan lang, no, kasi pag BP22, bilang ito ay isang criminal case, no, yung ebidensya mo is dapat proof beyond reasonable doubt sa korte. So yun ang pinakamataas na level ng proof, no. Pero kung confident ka naman, kung may kumpiyansa ka naman na kumpleto ka sa dokumento, sa usapan, sa exchanges ninyo, sa documentation ng pagkakautang na yan, by all means, mapapatunayan mo yan sa korte na talagang may pagkakasala at hindi nagbayad sa'yo at tumalbog ng cheque. Kung meron cheque, kung tama yung rinig ko. Oo. Janet, ano ba sana ang plano mo para makasingil? Actually po, na-deposit ko na yung cheque kasi isang July 8 saka isang July 12. So next week, pipick upin ko na lang yung cheque kasi I heard talagang kinlose account niya yung account niya para, yun nga, takasan ako. Ang problema ko rin po, lumipat siya na... Janet? Hello po, hello? Lumipat siya ng? Bahay. Ayun. May picture ka naman niya? Opo. Picture, kompletong pangalan? Opo. Paano ang yun? Hawak ko... Oo. Sa Attorney Paul, paano yun kung di niya na alam kung saan nakatira? Pati, binlock pa siya sa Facebook. Contact number, meron ka ba, Janet? Opo, pero naka-block din po ako. Ay. Maraming paraan para magpadala ng notice, Cheryl at Janet, no? Hindi dahil lang isang tao ay lumipat ng address, ibig sabihin ligtas na siya sa asunto mula sa kanyang pagkakautang. Napakaraming paraan sa ilalim ng ating rules. In fact, kung kayo yung magpa-file ng civil case, dumarating nga tayo sa publication, would you believe, no? Kumbaga, pwede mo i-publish sa dyaryo ang isang summons laban sa isang may pagkakautang sa iyo. Maraming paraan, hindi dahil umalis ng address na lumipat na ng bahay, isipin natin, umalis na siya, baka hindi ko mahanap. Marami hong paraan para makapagpadala ng summons sa isang tao. At kung kayo naman nag-file ng criminal case, ang ating mga otoridad ay maraming paraan para mahanap din ang isang tao. Siguro, Cheryl, I just want to add quickly, no, dahil kanina pa natin babanggit yung BP22, para din sa kalaman ni Janet. Pagka nakuha nyo yung cheque at nakita nyo nga na tumalbog, kailangan nyo magbigay ng tinatawag na notice of dishonor. Ano ang ibig sabihin ng notice of dishonor? Ito ay yung pagbibigay ng impormasyon doon sa taong nagpatalbog ng cheque
na tumalbog yung cheque niya at dapat sa loob ng 5 banking days. Importante ho yun, no? Bigyan niyo siya ng 5 banking days. Either bayaran niya kayo or pondohan niya yung cheque. Pero dito sa case nyo, no, sarado na yung account. So, the only option is bayaran niya kayo sa loob ng 5 banking days. Kung hindi, pwede na kayong magpatuloy ng asunto ng BP22. Pero kung hindi niyo mahanap, dahil sabi niyo walang address, maraming paraan din. Pwede niyo padala sa kanyang email kung alam niyo. Kung alam niyo yung kanyang social media, nakablock na, then gamitan niyo ng ibang account. Kailangan din medyo creative kayo. Pero maraming paraan para magpadala ng notice. Ayun, Janet. Unless na Opo. pwede na rin siyang kumonsulta sa isang abogado, no? Kung talagang pahirapan na yung paraan para makasingil. Hindi mo naman pinulot yung 470. Ano ba naman yung kausapin ka, 'di ba? Opo, ang haba na nung palugit ko sa kanya kasi puro na lang siya extension, pangako, pero still, yun, ending, pinlock niya ako. Ayun po, baka it's best to consult a lawyer para din talagang alam nyo yung tamang paraan or matulungan kayong mapabilis kung paano po mangyayari. Kasi I'm sure parang feeling ko pag ako nakiusap sa inyo, kaya ba Miss Janet, baka ang kaya ko lang 30,000 a month hanggang makaipon ako or makatapos ng 470. May interest ka bang binigay? Actually po, may usapan kaming interest pero hindi siya nagbibigay monthly. Hindi rin. Wala siyang binigay. Ayun po. Well, hangad namin na makasingil ka pero it's best mag-consult ka na po ng lawyer, Miss Janet. Opo. Pwede si attorney? Pwede. Tumatanggap daw ba kayo, attorney? Sa law firm ni attorney? Yeah, we handle these cases naman. Mga BP22 or amounts to collect, no, from the client. Pero in small claims case, we can give guidance. Pero kasi bawal ang abogado doon. So nakapagbigay lang kami ng abiso how it goes. Kung BP22 naman po yung i-file, hindi talaga kailangan ng abogado? Pag small claims. Kailangan mo ng abogado. So small claims case, no. Yung small claims case po, kasong sibil ito, paniningil, na hindi kailangan ng abogado. Bawal ang abogado. Pero pag may BP22 na, ayun, yes, pwede na. Attorney Paul, ano po ba ang law firm natin? May Facebook ba? Pwede ba silang doon sa law firm? Yeah, actually, yung email ko, I think, Cheryl, naka-display sa ilang. Sige. Ganito, So, Miss Janet, wag mo ibaba yung telepono. Sino ba tayo ngayon? Cathy, ikaw ba? Ipapa-message ko po sa inyo kay Cathy yung email address ni Attorney Paul Castillo. Opo. Salamat po, ma'am. You're welcome po, Miss Janet. Balitaan nyo lang kami pag nakasingil na. Ayan po, si Miss Janet. Mga kapatid, break po kami ng kaunti ulit ni Attorney Paul Castillo. Wag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosib. Ang ating question of the day, may problema ho ba kayo sa utang? Abay, may 15 minutos pa po tayo dito sa ating programa. Baka may gusto po kayong ihabol, may mga concern kayo, maaari pa rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Kasama po natin, of course, Attorney Paul Castillo. At kasama na po natin, Attorney Paul, ang ating second caller, si Nelson Taok ng Pasay. Hi, Sir Nelson. Magandang hapon. Magandang hapon, Ma'am Cheryl, Attorney Paul. Opo, ano pong may paglilingkod namin? Kasi before pandemic kasi nangyari yung utang. Okay. Utang sa amin. Bale, ang pinapakiusap sa amin, magta-transfer daw siya ng lupa. Kailangan daw ng pera. Okay. Ang nahiram sa amin, 270,000 may get. So, yung tao, hindi na namin, bilinak kami sa Facebook din, same situation, bilinak din kami sa Facebook. Tapos, nagkaroon na siya ng subpoena. Bali, pinapadala na siya ng Court of Appeals ng Pasay. Bali, meron na siyang warrant of arrest. Paano namin makikita yung umutang sa amin ng pera? Na kahit may warrant of arrest, hindi pa rin namin siya makita. At ngayong taon, kahit ngayong taon, paano namin siya makikita yung umutang sa amin? Ay, kilala nyo ho ba? Ay, gano'n nyo ho kakilala yung umutang sa inyo at pinautang nyo po ng... kapatid ng, ng party list, representative, kasi tiwala kami
Pwede ko ba banggitin yung apelido? Sandali lang po. Attorney, wag na. Kahit wag na, bigyan na lang namin kayo ng abiso, no? Siguro, ang way kasi dyan, no? Sinabi nyo, meron ng warrant of arrest sa korte. Ang solusyon nyo dyan, hindi na procedural, meaning nakapagpalabas na kayo ng warrant, ibig sabihin, umakyat na yung kaso sa korte. Ang technique ho dyan, no, para matulungan yung ating kapulisan is, magagawa ho talaga kayo ng medyo research, no, kung nasaan yung tao na to. Kasi hindi na masyadong procedural legally, Cheryl, yung concern. It's more of, paano ba natin hahanapin ng isang tao? Well, magtatanong ho kayo sa lahat ng kakilala, sa lugar, kung may idea kayo. Medyo talagang isang malalim na investigative research para mahanap niyo yung tao. At kung may idea kayo, kung nasaan siya, no, nagkaroon kayo ng idea, pwede ho kayong lumapit sa kapulisan. Anyway, meron naman ng warrant Sabihin ninyo, may idea ako na itong si person X, no? Ay nandito sa lugar na ito, baka pwede ho nyo tulungan kami at ma-serve yung warrant at ma-arrest ko siya. Oo. So yun yun, basically tutulungan nyo lang ho talaga yung kapulisan natin na hanapin yung tao na to kasi sa dami ng kanilang hawak din na kaso, no? Syempre, we have to help them also, maging proactive tayo ng konti sa mga kaso natin. Yun po bang, Tatay Nelson, yung kapatid ng sinasabi nyo, kapatid dito ng isang party list member, nilapitan nyo na po ba? Namatay na yung yung mismong party list representative yung asawa na lang niyang babaeng nabubuhay. O ano pong sabi? Pero kapag umabot ba siya ng 75, pwede pa ba siyang ulihin? No, pwede ulihin. Hindi naman nag-i-expire. In fact, ang warrant, Cheryl, no, hindi nag-i-expire. Ang warrant is, nandyan yan panghabang buhay, habang hindi ito nasa-serve. Pero syempre, kung tao na nasa warrant ay pumanaw na, wala nang value yung warrant. Pero, buhay pa yung tao at nandyan siya at hindi pa nasa-serve yung warrant, valid pa rin naman yung warrant. Kahit anong edad daw, Sir Nelson, kahit lumagpas pa siya ng 75. Kahit lumagpas 75, pwede pa rin arrestuhin yun. Opo. Yes, kasi may pananagutan pa rin sa ilalim ng mata. Ganun po. Kailangan lang, yun lang, nasa inyo po talaga yung pagpupursigi para matulungan nyo po yung kapulisan. Okay po. Tapos last question, ano bang bracket ng estapa? Anong amount ng bracket ng estapa pwedeng kasuhan ng tao? Hindi, kahit anong amount naman po ang estafa, no? Nag-iiba lang yung penalty pagpataas yung... Ibig sabihin kahit small amount, considered as estafa yun, attorney. Wala, ang estafa ho, Mang Nelson, wala sa value, nasa akto, except na yung penalty nag-iiba dahil sa amount involved. So halimbawa, nalin lang kayo, nagkaroon ng estafa for 100 pesos, ito ay estafa pa rin, pareho ito kung yung panlilin lang ay 100,000. Pero ano hong pagkakaiba? Yung imprisonment o yung penalty. Siyempre mas kaunti doon sa mas maliit na amount. Okay. Thank you, Attorney Paul. Ayun lang po. Thank you, Sir Nelson. Good luck po. At kasama po natin next caller si Rene Garde ng Antipolo. Hi, Rene. Hi, ma'am. Good afternoon po, Ma'am Cheryl. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod namin? Ay, ma'am, mayroon po akong pautang ng 2019, 100,000 po. Ay, naguhulog naman po nung una, pero nitong huli, ay hindi na po nakakahulog. So, pinabarangay ko po siya. May kasulatan kami sa barangay. Tapos, naguhulog. Ang usapan po namin, linggo-linggo ay 1,000. Pero hindi rin po natuloy. Mayroon po kaming kasulatan na siya mismo ang sumulat, ginawa niyang collateral, yung kanyang aircon, yung computer. Pero hindi naman po nasunod yun. So, paano po kaya ang aking gagawin dahil hindi na po... Magkano pa pong kulang sa inyo, Tatay Rene? Nasa 37,000 po. 37,000. 2019 po. Ilang linggo na pong hindi nakakasunod dun sa 1,000 weekly na ibibigay sa inyo? Halos simula nung December, hindi na po naguhulog po. December last year. Tapos, Attorney Paul, luging-lugi na si Karenin. 2019 pa yung 100,000. Abay, 2024 na, 5 taon. May 37,000 pang balanse. Alam niyo ba kung saan siya nakatira pa rin? Tama ho ba? Antipolo May po. address kayo? Ay, opo. Alam ko po yung... Yung address. Kasi po, kung alam nyo, no, pwede kayo mag-file na nga yung nabanggit natin kanina.
yung small claims case, no? Kahit hindi nyo alam, okay lang, pero mas maganda na alam nyo yung address niya. So makakapag-file ho kayo ng small claims case kasi yung 30,000 na binanggit mo, talagang pasok na pasok sa ating small claims case, no? So yun na yung ating maaabiso para magkaroon na ng agarang solusyon. Tatandaan nyo po, no, na ang pagkakautang, Cheryl, at para sa kaalaman ng lahat, kahit na wala kayong interest na pinag-usapan, pag kayo po ay nag-demand at ito'y inaward na ng korte sa inyo, tumatakbo po ang interest automatically by operation of law. 6% per year kung wala kayong ibang napag-usapan. Yan kasi ang legal interest as of the moment. So, meron ho yung interest, no, simula nung time na nag-demand kayo sa kanya, tapos tumatakbo, hindi pa nakakapagbayad. 6% per interest. So, kung inaward sa inyo ng korte yan, small claims case, no, may ipapatong din dyan na interest kung wala kayong ibang napag-usapan. Paano kung kunin niya na yung aircon at computer, attorney? Pwede naman, pero i-foreclose nyo. Kasi ang paraan ho ng kailangan dokumentado, no, yung pagbibigay sa inyo ng collateral para makapag-foreclose ho kayo. Bawal ho kasi sa ating batas na pag kayo'y magko-collateral ng gamit o lupain sa ibang tao, automatic pag hindi nakabayad, may-ari na nito yung nagpautang sa inyo. Bawal na bawal ho yun, no? Pinagbabawal ng ating batas yun. May paraan. Hindi automatic mapupunta sa inyo, pero pwede nyo i-foreclose, no? Ilalapit, kung allowed yung pag-foreclose ng extrajudicial, pwede ho kayong lumapit sa pinakamalapit na clerk of court para matulungan kayo. Ayun po, Karen Ma'am Cheryl. Pero hindi po automatic na inyo na yung aircon, ha? Bawal ho yun. Wag kayong papasok sa bahay at kukunin mo na lang yung aircon at yung computer, hihilahin. Opo, ma'am. Baka ikaw naman kasuhan. Opo. Hihingi pa po ba ako ng certificate of file action sa barangay bago ko i-file sa small claim po? Kung kayo po ay nasa parehong barangay, Mang Rene, kayo po ay hihingi ng CFA, Certificate of File Action, para maimbitahan ng barangay at baka naman hindi na kailangan dumulog sa korte dahil pagdaan ng barangay magkaroon kayo ng settlement. Pero mabilis lang naman ho ito. Basta po, kayo ay nasa parehong barangay. Kung hindi naman ho kayo nakatira sa parehong barangay, okay lang na kahit hindi. Kahit hindi. Pag-file po ba, attorney, ng small claim, may bayad po ba? Maliit lang din. Meron kaunti kung hindi ako nagkakamali, no? Pero hindi ho ganun kalaki. Parang admin fee lang para lang ma-file nyo yung kaso. Pero hindi naman talaga ganun kalaki yung babayaran. Okay po. Salamat po, Attorney Paul. Thank you, Karen. Salamat po. Attorney Paul, dito na ako sa mga messages ng ating mga kapatid, mga netizens. Hahabol ko, we have 7 minutes left. Ito si Joseph Joel Nuevas. Yung mga online loan na offer na malaki ang interest, legal daw ba yun? Alam niyo po, no, very careful tayo sa online na loan. Meron po dyan legitimate talaga. Pero Cheryl, no, remember, if the offer is too good to be true, it must be too good to be true. So, titingnan niyo ho, especially ho, no, naglabas ng maraming abiso ang ating Bangko Sentral, naglabas din ng maraming abiso ang ating Securities and Exchange Commission. Madali niyo na ho ma-verify ngayon kung yung nagpapautang online ay totoong kumpanya, rehistrado, lehitimo. Kung ito naman po ay hindi lumalabas sa mga kaukulang registration, mag-ingat ho kayo, no? Yeah. Kumbaga, transact at your own risk. No? Yun yung problema. Pero meron dong legal din. Meron naman po na talagang magugulat ka na lang na may nag-i-exist pa lang. Oo. Kasi minsan, di ba, Attorney Paul, sa sobrang desperado na, aminin po natin, pag sila na yung lumalapit, hindi na natin niisip na malaki ba tong interest na to? Parang pag nagastos na natin yung pera, pag sinimulan na tayong singilin, dun nyo lang naiisip, marirealize na sobra pala ang interest nitong nautangan ko. Dun na lang. That is true. That is true, Cheryl. No? Hindi natin masisisi yung ibang kapatid kasi pag desperate ka na, nasa likod na ng isipan mo yung bayad. Kung kailangan mo pagkain, kailangan mo may masustentuhan ka, yun yung una mong iniisip. No? So, unfortunately, nangyayari talaga yun. Pero mag-ingat pa rin tayo hanggang sa ating kakaya. And in fact, Cheryl, no, idagdag ko lang, kung ang mga interest po niyan ay nagsasabi 20%, 30% interest, kailangan niyong bayaran, unconscionable ho yan, pinagbabawal ng batas natin yan. So, kung ganyan po ang mga interest rate ng mga nagpapautang, malamang sa malamang na malamang, hindi ho yan legitimate, no? Hindi ho yan rehistradong tagapagpautang. Attorney, ano lang po ang nakalagay sa batas na maximum interest? Wala ho kasi tayong maximum interest wala. under
ang sinasabi lang ngayon, Cheryl, is unconscionable. Ibig sabihin ng unconscionable, yung parang mali na. No? Alam mong Oo. konsensya mo, Yes. mali na to. So, 6% is okay, maybe a little higher, 7, 8, okay na to. Pero may mga nagsisingil, Cheryl, 15% in 1 month, 20% in 3 months. Very unconscionable. No? Ang legal interest nga, para ma-compare niyo, no? Yung interest na nasa batas natin, na legal interest is 6% per year. Per So, kung- annum. So that's per like annum. 0.5% per month. Yes, Ako- 0.5%. Ang iba ho, 6% per month, Oo. 10% per month. So after 1 year, 120% na yung pagkakautang ninyo. Unconscionable ho yan at ipinagbabawal talaga yan. O bagamat hindi nakaspecify how much yung maximum, kung ano ang unconscionable, pinagbabawal ho yan ng batas natin. Okay. Okay, dito pa po tayo sa ihahabol ko pang ilang mensahe. Si Angie RNRM, paano kung victim ng harassment ng online lending app? Meron bang chance na makakasuhan? Yes, absolutely. Naglabas na ho ng Financial Consumer Protection ang ating, may bago ho tayong batas, no? Protecting, Cheryl, yung ating mga umutang through iba-iba, online platforms, offline, ganyan. Pinagbabawal po yung tinatawag natin na harassment at mga violation of privacy. Unfortunately, very common ho yan. Text kayo, tatakutin kayo. Papaalam namin sa lahat ng kaibigan mo na may pagkakautang ka. Bawal ho yun. Pagsasabihin na papaalam namin sa lahat ng mga Facebook friends mo, bawal ho yun. Post ka namin. May warrant na nakalabas sa'yo, pananakot ng mali, bawal ho yun. Hindi ho bawal sumingil, pero bawal sumingil ng mali. Okay? At klaro rin natin, ang utang is dapat bayaran, of course. Pero hindi naman ho pwede na harassment at sa maling pamamaraan yung pagsingil sa inyo. So, pinagbabawal ng Cheryl, may batas na tayo dyan at may mga kaukulang parusa yan. At kung kayo po ay may concern, pwede kayo lumapit sa Securities and Exchange Commission or pwede naman kayo lumapit din kayo sa Bangko Sentral para ireklamo yung mga ganong kumpanya. Alright. Mga kapatid, pasensya na po, kapos na kami sa oras ni Attorney Paul. Okay, isa na lang. Si Pepe Moreno, kapag nagamit sa emergency yung pambayad dapat sa utang, valid po kayang excuse yun? Basta tanggapin mong napag-uutangan mo, diba? Makiusap. Oo. Tama ka doon, Cheryl. That is exactly the correct answer, Attorney Cheryl. Tama yung sagot mo, Cheryl. No? Kidding aside, tama ho yung sagot ni Cheryl, no? Na bagamat may mga excuse tayo at nangyayari ho talaga yun. Emergency, bakit, daanin ho natin sa pakikiusap. Basta ho, tama yung ating reason, maayos yung pakikiusap, reasonable din yung ating pakikipagtungo. Pwede naman hong pag-usapan, pero hindi ho natin magagarantiya kung papayag yung nagpautang sa inyo. Nasa pag-uusap nyo na ho yan. Mga kapatid, marami pong salamat sa oras. Talagang time's up na kami talaga ni Attorney Paul. Wag po kayo mag-alala. Tuwing Lunes po ay legal day dito sa programang Sagot Kita. At marami pa tayong pagkakataon na mapapag-usapan ng ibang batas. Maraming salamat, Attorney Paul Castillo. Salamat, Cheryl. Lahat po ng ating nakapakinig. Salamat. Huwag kang magsasawa sa amin, ha? Basta you're free. Never. Ayan. Thank you po. Alright. Ayan po si Attorney Paul Castillo ng Far Eastern University. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas, magkakasama natin ang Pag-ibig para pag-usapan po ang kanilang multi-purpose loan at MP2 savings program. Magsama-sama tayo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot Kita.